Maraming mata, pinya. All eyes lahat ngayon sa prutas na ito. Mas marami pa kasi sa mga mata nito ang pwede ritong pakinabang, patikim nga ng pinya. Sa Candoni Negros Occidental, matatagpuan ang 35 hectares na taniman kung saan makikita ang malaabanikong pinya. Mas marami rin daw ang mga mata nito at flat. Binata pa raw si Adi nung aksidenteng tumubo ang mga kakaibang pinya sa kanilang taniman. Wala si Megin butang nga chemical sa sininga pinya nga nag-amuni siya. Natural. At meron din silang pinya na ang dahon, imbes na berde, pula. Kaya iningatan nila ang semilya nito at pinalago at pinarami. Mula dito sa Candoni Negros Occidental, EKMJS yan! Ang growth po ng fruit ay nag-rapid or bumilis. Yung mga causes po niyan is either ang taba ng soil doon po sa kanila. At the same time, warm condition. Hindi po natin masabi kung ano yung taste po ng every fruit po na affected ng disorder. Yung iba masarap, yung iba walang lasa, yung iba po maasim. Malaki po yung pagkakaiba kasi matamis yun, tsaka juicy ito po, matabang. Hindi raw silang nagbebenta o nagpepresyo ng mga abanikong pinya. Libre nga lang daw nila itong ibinibigay noon sa kanilang mga sinusuplayan. Paniniwala kasi ni na Adi, kapag sila mismo ang nagbenta at nagpresyo, baka mawala ang hatid nitong swerte. Nakabig man namon nga swerte sa amon pangabuhi. Ginaopdan pag isang kapisa namon. Pang-attract lang ni siya sa amon mga customer. Kung marami sa atin nakokomplikaduhan sa pagbabalat ng pinya, hindi ang anak ni Adi na si JP. Nakaya raw magbalat ng 4 na pinya sa loob lang ng 1 minuto. We, hindi nga. Kakayanin ko po yan, Ma'am Jess. Game! Makalipas ang 1 minuto, Challenge success! sa dami ng kanilang mga tanim na pinya, gumagawa rin sila ng pineapple candies. Ilagay po ito ang pineapple sa tubig na pinakuluan. Sweet na sweet. Gagawa tayo ng pineapple shake with glutamate. Actually, creamy siya and it's perfect for summer. Ang pinya, kalimitang namumunga sa mga maiinit o tropical na bansa katulad ng Pilipinas. Marami itong taglay na nutrients at fiber, kaya mainam daw sa mga gustong pumayat, sa mga may diabetes at sa mga may sakit sa puso. Sa mga highway ng Calauan, Laguna, hili-hilera ang mga tindera ng pinya. Tuwing summer, umaabot ng 1,500 peraso na bebenta naming pinya. 2 na yung napagtapos ko ng pag-aaral sa pagtitinda ng pinya. Sa kasalukuyan, nag-aaral pa yung bunso ko. Dito rin ko rin kinukuha sa pagtitinda ko ng pinya. Dito kasi sa kanilang bayan matatagpuan ang isa sa pinakamalaking pinyahan sa Luzon. 5 hectares nandito ang nakatanim dito ay nasa 90,000 pieces na puno ng pinya nakatanim dito. Ang kanilang paboritong gawin sa pinya, pininyahang manok. Ito na po ang ating pininyahang manok. Yung pinya niya, nanunod sa lamang tapos matamis siya. Sa dami ng pinya sa Calauan, nag-isip na rin sila ng iba pang mga produkto mula rito. Why not we promote yung hometown na namin since wala namang nagke-create pa ng other pineapple-based product dito sa Calauan. Si Ana, dating OFW, para hindi na kinailangang mangibang bansa, iba't ibang mga produktong pinya ang kanyang pinagkakakitaan ngayon. Ang kanya raw kauna-unahang produkto, bottled pininyahang tuyo o tuyo na may pinya. Meron din siyang pinya bars, pinya jam, pineapple chili sauce, pureed pineapple juice, at ang kanilang latest, pinya coco pavlova pie.
Then, ilalagay na natin yung ating pineapple mix. Ito na ang ating piña coco pavlova pie. Sarap. Tama-tama yung tamis niya. Alam nyo bang hindi lang prutas ang pakinabang sa pinya? Pati ang dahon nito, ginagawang tela, pinya cloth. De calibre, de kalidad, lalo tamang-tamang pang Filipiniana. Ito yung ginagawang available. We're making it accessible sa mga micro-enterprises natin, mga social enterprises, even small-scale enterprises para magamit nila at magkaroon tayo ng potential Philippine tropical fabric. Yung itong mga dahon na tinatapon na yon matapos mong makuha yung prutas. So, itong ating ginagamit na pwede natin siyang gawing sinulid at yung sinulid magagawa mong input sa iyong tela. Hinalo muna ang pinya fiber sa cotton para lumambot ang texture nito para hindi masyadong makate. At saka itinahi sa kanilang mga makina hanggang naging yarn o sinulid. Hinahabi ang mga pinya fiber mula sa Bicol. Dahil maganda ang quality nito, maganda rin at mamahalin ang magagawa ritong barong at saya. Kapag gumamit tayo ng mga natural na materials, these are biodegradable. So hindi tayo nagdadagdag sa burden ng ating planeta na i-dispose itong mga items na to na naiipon-ipon, natatambak, naiimbak at hindi mabulok-bulok kasi siya ay hindi natural. Natatandaan nyo pa ba ang alamat tungkol sa pinya? Nilagyan ng napakaraming mata ang mukha ng isang bata para makita niya ang mga pinapahanap sa kanyang mga bagay. Maraming mata, marami ring pakinabang. Pero syempre, ang pinakamadali riyan, lantakan! Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.